Eto na, nasa linya na po ang ating What's on Your Mind contestant ngayong araw na ito ng Tuesday, May 13. May 14, I'm sorry. Sa mga kapatid po pala natin na nagme-message po sa Facebook page ng Radyo 5 at sa Facebook page ko rin na gustong sumali po sa ating programa or segment na What's on Your Mind. Abang-abang lamang po kayo sa reply nitong ating mga kasamahan dito sa Radyo 5. Eto ang lucky day ng isa sa mga kapatid natin mula po sa Rosario, Batangas, si Ate Maylene Morcilia. Good morning po, Ma'am Shi. Good morning din po. Magandang umaga sa iyo, Marlene. Ikaw nga ay 40 anyos. Opo. Mananahi daw po kayo ng school uniforms. Opo. At kung ano-ano pa. Ano pa po ibang tinatahi ninyo? Yung uniform lang po. Puro uniform lang. Gano'n na po Opo. kayo katagal na mananahi? Buhat po ng January. Bago lang. Opo, bago pa lang. Ano pong ginagawa nyo dati, Ate Maylene? Ano po, nagtitinda po ako dito sa bahay. Ano pong paninda sa bahay? May sari-sari store po ako dati. Ano nangyari, Ate? Bakit tumigil po kayo sa pagtitinda? Gapo ng nung pong nag-pandemic na ubusan po ako ng puhunan. Parang ano po ito? Maliit na sari-sari store? Ganun po? Opo. O kaya nag-decide po kayo nung Enero, ngayong taon din, na magmananahi na lang? Opo. Nag-aral po akong manahe. Pagka ganun po ba, nag-enroll po kayo sa TESDA? Sino po nagturo sa inyo para sa pananahi na yan? Doon po mismo sa tahian. Sila na po ang nagturo sa inyo? Sila na po ang nagturo, opo. So nagtatrabaho kayo mismo sa kumpanya ng patahian ng uniform? Subcon lang po sila. Magkano po ang kinikita ninyo sa isang araw? Ano po, per peraso po ito, 5 piso po ang isa. 5 piso isang uniform? Opo. Ganon nyo po katagal tinatahi yung isang uniform bago kayo kumita ng 5 piso? Bali po, maghapon po, nakaka-50 pesos po ako. Ilang uniform? Basta 50 pesos, hindi na po lumalagpas doon? Minsan po, nalampas ako pagka hanggang alas 10 po ng gabi ako nananahi. Arawan po yung sweldo ninyo? Hindi po. Lingguhan or buwanan? Opo. Lingguhan po. So, every day po yan, Monday to Friday po ninyo ginagawa? Ano po, opo, Monday po hanggang Linggo. 7 araw po? Opo. Every day po talaga, wala po kayong pahinga? Wala po. Oo, 50 pesos per day, tapos every day nyo pong ginagawa. Sino po nagbabantay sa 2 anak nyo pagka nananahi po kayo? Ano po sila na napasok na sa school? Anong ang mga edad po nitong mga anak ninyo? 16 po at saka 17. May senior high school na po kayo. Opo. Oo. Pareho po silang gagraduate ngayon. Sabay po sila? Opo. Parehong school din po? Opo. Si Mister po, anong trabaho? Ano po, dito lang po sa bahay, nag-uuling po siya. Pag-uuling po ang kanyang trabaho? Opo. Bali, ang ginagawa po, parang pinaplastic yung uling tas binibenta po, ganon? Hindi po, ano po, yun pong siya po yung namumutol ng kahoy tapos uuling. Siya mismo ang gumagawa po ng uling tapos may pinagpapasahan po siya para bentahan. Opo. Oo, so pareho nyo pong itinataguyod itong 2 anak ninyo na magagraduate ng senior high school. So pakolehiyo na po itong 2. Yun pong isa, gagraduate po ng grade 10, yung akin pong bunso. Tapos yung akin pong panganay, siya po ang gagraduate ng grade 12. Ano daw pong kursong kukunin itong panganay ninyo at saan po planong magkolehiyo? Ano po siya, gusto po niya maging Air Force. Ano po ulit? Air Force? Air Force po. Maging militar? Opo. Oo, magsusundalo po itong anak ninyo? Opo. Oo, nag-take na po ng exams yung bata. Saan daw po siya mag-aaral? Hindi pa po siya nakakapag-take ng exam dahil po nung nagpunta po kasi kami doon sa doon po sa school na papasukan sana po niya. Sa November pa po ang available. Ngayong Nobyembre po, ngayong taon. Opo. Sino pong nakikita nitong bata? Bakit yun ang niya, gusto niyang kunin na kurso pagkalaki? Meron po ba kayong mga kapitbahay dyan o kakilala na gano'n ang trabaho? Wala po. Ano po, yung may mga dumadaan po dito sa amin. Oo. Ng mga sundalo. Nakikita niya po yung mga dumadaang sundalo dyan sa area nyo. Tapos doon siya nagdesisyon. Parang yun ang mga tinitingala niya. Kaya ang sabi niya, magsusundalo din daw po siya.
Opo, dati pa po yan, nung bata pa po siya, yun po ang gusto niya. O sige po. Ate, bago natin pagpatuloy itong usapan natin, ano po muna yung Bible verse na binigay sa ating kahapon ni Pastor? Ito po. Matthew 4:19, and Jesus said to them, "Come to follow me, and I will make you fisher of men." Matthew 4:19, come follow me and I will make you fishers of men. Gano'n na po kayo katagal nakikinig o nanonood sa programa? Nung pong January, nawalan po ng load yung aming TV. Yun, Ito po, nakita ko po yung sa 1PH. oo, so sa Signal TV po kayo nanonood. Opo. Mabuti na lang ate na walang kayo ng load, no? Kundi di kaya ta makakapakinig sa amin. Hindi naman. Oo. Hindi naman po, po. So siguro. simula po noon, hindi na kayo nag-load hanggang ngayon. Hindi po. Sa radyo na po ako, gapo na nananahi po ako. Ah, oo. Nagsimula na nga po pala kayo sa pagtatahi. So habang nananahi, nakikinig po kayo sa 92.3. Opo. Ito pong makukuha nyo galing sa mga Happy Anonymous natin na 2,000 piso. Saan nyo po ito planong dalhin? Bala ko po sana na po ulit ang aking tindahan. So, ididiretso nyo po doon sa mga paninda Opo. para po doon sa sari-sari store. Opo. So, paano po yun? Magtatahi pa rin po kayo o diretso na sa pagtitinda? Mananahi pa rin po ako. Kasi kailangan magkokolehiyo na po yung anak ninyo. O, Opo, sige. ma'am. O, Oo, kasi nga mananahi siya, habang nananahi, hindi naman may bumibili. Correct. So para meron din siyang regular Sideline. na pinagkakitaan. O sige, ganito, Mylene, Po. kung nakikinig ka sa amin, siguro naman alam mo na ang ating mga panuntunan din Opo. hingi lang kami ng pruweba sa iyong mga ikinikwento at pagkatapos hihintayin natin yung pagdating nito. Tsaka tayo muling mag-uusap kung sakasakali man, ha? Hindi Opo. kami nangangako. Okay lang ba sa iyo? Opo. Hindi naman sasamaan loob mo. Hindi naman po. Saan ka nag-aral? Sa Caloocan High po. Ikaw ba'y talagang tubong Batangas? Opo. Dito po ang mga magulang ko sa Batangas. Sige, ganito. So, Mylene, may tatanggapin kang 2,000 piso. Pagkatapos noon, hingi kami ng Salamat. pruweba at tsaka kami tatawag sa iyo pag natanggap na namin itong mga hinihingi namin. At hindi kami nangangako, Gusto lang namin makita itong, yan bang tindahan mo, inaandidiyan na? Meron ka ng tindahan talaga, wala ng laman? Opo. Mayroon po akong tindahan dito sa tabi po ng aking bahay. Diyan ba sa Wala inyong, lang pong laman. diyan ba sa inyong barangay may iba pang tindahan o ikaw lang meron? Meron po, pero malayo po sa akin. Sige, okay, sige. So, Mylene, Po. gusto ko rin makita yung pag-uuling ng mister mo, ha? Opo. Sige. Okay lang ba sa iyo? Opo. Hindi kami nakaka-istorbo sa iyo. Hindi naman po. Hindi naman. Mahihiyain si Mylene. Oo. Gusto ko lang siyang talagang, kumbaga, masinsinan na pag-uusap ito. Oo naman. Pero wala kaming pinapangako, Mylene, ha? Oo, wala kaming pinapangako dito. Ang amin lang, gusto namin makuha yung katibayan sa iyong mga ikinikwento at pagkatapos, tatawag kami sa iyo ulit. Okay? Opo. Salamat po. Sige, salamat sa iyo, Mylene. Mylene. At magpasalamat ka doon sa nagbigay sa iyo ng 2,000 na hindi nagpapakilala, no? Hindi man lang nga humihingi ito ng thank you actually, pero maganda na rin. Nasa kanila ka magpasalamat at higit sa lahat sa Panginoon. Okay? Maraming pong salamat sa nagbigay po sa akin. Sige, salamat din sa iyong salamat din na Mylene sa iyong haba ng pasensya sa akin. Oo. Okay? Mylene. Po. Sige, manahi ka na. Baka nakaka-istorbo na ako sa iyo Parang, Hindi naman po. talaga, Mylene. Nahiya siguro to. Kanina nung kausap ko, sige. sumasagot pero Mylene, aabangan namin ha. Okay, sige. Yung mga Opo. patunay ha ngayong Okay. araw na ito. Thank you. Sige po. Salamat po. Okay, Salamat. salamat Mylene. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.